Isang sampal. Gumuho ang 3 taong sakripisyo. Kasabay ng mapangutyang halakhak ng kabit sa gitna ng marangyang bulwagan, naramdaman ni Clara ang pait ng pagtataksil ng sariling asawa. "Wala kang kwenta. Mas kailangan ko si Vanessa," sigaw ni Anton. Pero imbes na umiyak, pinulot ni Clara ang kanyang dangal. Hinubad niya ang abang singsing. "Sana di mo pagsisihan ang pagpatay sa asawang nagahon sa'yo," bulong niya. "Magsisimula na ba ang pagganti ng tunay na reyna?" Isang sampal. Gumuho ang 3 taong sakripisyo. Kasabay ng mapangutyang halakhak ng kabit sa gitna ng marangyang bulwagan, naramdaman ni Clara ang pait ng pagtataksil ng sariling asawa. "Wala kang kwenta. Mas kailangan ko si Vanessa," bulyaw nito sa kanya. Ngunit imbes na umiyak, pinulot ni Clara ang kanyang dangal. Hinubad niya ang abang singsing. Magsisimula na ba ang pagganti ng tunay na reyna? Nakakasawa na umuwi. Ang baho ng amoy sibuyas sa bahay. Buti na lang andito ka, Van. See you bukas sa klinik. Umilaw ang screen ng telepono ni Clara, kasabay ng isang maikling pag-ugong na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mensaheng iyon ay hindi para sa kanya, ngunit tila isang patalim na direktang ibinaon sa kanyang dibdib. Sa mga oras na yon, ang kanyang mga nanginginig na daliri ay maingat na naguunat sa mga gusot ng puting uniforme ng kanyang asawa. Pinaplansa niya ang damit na susuotin ni Anton para sa seremonya ng pagiging direktor nito kinabukasan. 3 taon niyang tinalikuran ang marangyang buhay, isinantabi ang sariling propesyon, at nagpakababa upang maging isang huwarang asawa. Pinili niyang amuyin ang usok ng kusina at sibuyas araw-araw para lamang matiyak na may mainit na pagkain ang lalaking pinakamamahal niya pag-uwi nito mula sa ospital. Ngunit ang kapalit pala ng lahat ng iyon ay pagkasuklam. Parang may malamig na kamay na sumakal sa lalamunan ni Clara. Hindi siya makahinga. Ang nakakapasong singaw ng plansa ay umabot sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman ng kanyang puso. Binitiwan niya ang plansa. Kusang bumagsak ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata, pumapatak at unti-unting bumabakat sa puting tela ng uniforme. Wala siyang tinig na mailabas. Ang pinakamatinding sakit ay ang pagluha ng walang kalakip na tunog, dahil tila pati ang sariling boses ay ninakaw na ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Bumukas ang pinto mula sa sala. Pumasok ang malamig na hangin kasabay ng isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango na hindi kailanman binili ni Clara. Pumasok si Anton. Ang mukha nito ay bakas ang pagod, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata na matagal na niyang hindi nakikita kapag siya ang kaharap nito. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng kanyang asawa. Dire-diretso ito sa hapagkainan kung saan nakahanda ang paborito nitong ulam na higit 2 oras niyang niluto. "Kumain ka na ba, Anton? Iniinit ko ang paborito mong sinigang," garalgal ang boses ni Clara. Pinipilit itago ang sakit sa likod ng isang pag-aalaga. Napakunot ang noo ni Anton. Inilayo nito ang upuan at malamig na nagsalita. "Ayoko niyan. Kumain na kami sa labas ng mga katrabaho ko. Ikaw na lang kumain niyan. O kaya itapon mo na sa basurahan. Amoy na amoy hanggang kwarto ang panggisa mo." Tuloy-tuloy na naglakad si Anton papasok sa banyo upang maligo. Iniwan si Clara na nakatayo sa gitna ng sala tulad ng isang tuod. Tiningnan niya ang mangkok ng sabaw na unti-unting lumalamig. Kasing lamig ng pagmamahal ng lalaking pinagsilbihan niya. Kinuha niya ang mga plato upang ligpitin, ngunit dahil sa labis na panghihina ng kanyang mga kamay, dumulas ang isang porselana. Bumagsak ito sa sahig at nagkadurog-durog. Ang mga piraso ay umikot sa malamig na baldosa. Walang lumabas na Anton mula sa banyo upang tanungin kung nasugatan ba siya. Wala. Lumuod si Clara upang pulutin ang mga basag na piraso. Isa-isa niyang dinampot ang mga ito. Hindi alintana ang talim na humihiwa sa kanyang balat. Parang ito ang kanyang buhay ngayon. Pira-piraso at walang pumapansin. Pagkatapos linisin ang sahig, lumapit siya pabalik sa plansahan.
Pinadaanan niya ng daliri ang nakaburdang pangalan sa dibdib ng uniforme, Dr. Anton. Naalala niya ang araw na isinumpa ng lalaking ito na siya lang ang mamahalin nito habang buhay, ang araw na ipinangako nitong aahon sila ng magkasama. Ngayon, nasa itaas na si Anton habang siya ay iniwan sa putikan. Isang luha ang muling tumulo, tuluyang nagpalabo sa pangalang nakaburda. Habang inaayos ni Clara ang leather na bag ng kanyang asawa upang ilagay sa ibabaw ng mesa, napansin niya ang screen ng telepono nitong nakapatong sa ibabaw ng mga papeles. May 3 missed calls mula sa isang pangalang nakarehistro bilang Attorney V. Hindi pa man niya napoproseso kung sino ito, may isang maliit na bagay ang nakapukaw sa kanyang atensyon mula sa nakaawang na bulsa ng bag ni Anton. Isang maliit at pulang kahon na gawa sa pelus. Kumurap-kurap si Clara. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang kunin ang kahon mula sa bag. Ang bigat ng maliit na bagay na yon ay tila kayang dumurog sa buong mundo niya. Nang buksan niya ang takip, sumalubong sa kanya ang kislap ng isang mamahaling singsing na may malaking diamante. Ngunit hindi ang diamante ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mata niya ay nakapako sa maliliit na letrang nakaukit sa loob ng singsing. Anton and Vanessa, forever. Napatakip si Clara sa kanyang bibig upang pigilan ng isang malakas na hikbi. Nakatayo siya sa loob ng sarili niyang bahay, hawak ang patunay na tapos na ang kanyang maliligayang araw. Ano ang gagawin niya ngayon? Hahayaan ba niyang angkinin ng iba ang tagumpay na siya ang naghirap na itaguyod? Pagsapit ng umaga ng linggo, nabalot ng amoy ng matapang na sabon at pamunas ang buong sala. 4:00 pa lamang ay nakaluhod na si Clara upang kuskusin ang mga siwang ng baldosa. Maingat niyang inayos ang mga punda ng unan at pinunasan ang bawat alikabok sa mga muebles. Umaasang kahit paano ay may magandang salita siyang maririnig mula sa pamilya ng kanyang asawa. Ngunit isang madiin na pagbukas ng pintuan ang bumasag sa katahimikan ng umaga, kasabay ng pamilyar at nakakapanindig balahib na boses na pumasok sa kanilang tahanan. Bakit ang dumi-dumi pa rin ng bahay na ito? Walang atubiling sigaw ni Doña Carmen habang inilalapag ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng malinis na mesa. Hinagod nito ng mapanuring tingin ang paligid bago ibinaling ang matalim na mga mata kay Clara na pawisan at nakaluhod pa rin sa sahig. Agad na tumayo si Clara, pinunasan ang kanyang mga kamay sa lumang apron na suot niya. Magandang umaga po, ma, mahina at magalang niyang bati. Sa halip na sumagot, lumapit si Doña Carmen sa estante ng telebisyon. Walang pakundangan nitong dinampot ang isang puting sobre na nakapatong doon. Ang buwan ng sahod ni Clara mula sa pagiging assistant sa isang maliit na parmasya. Kumunot ang noo ni Clara at humakbang ng bahagya. Ma, pambayad po natin yan ng kuryente at tubig para bukas. Tinaasan siya ng kilay ng kanyang biyenan habang mabilis na isinisilid ang sobre sa loob ng bag nito. Akin na yan. Ako na magtatabi. Wala kang alam sa paghawak ng pera. Tandaan mo, kung hindi dahil sa anak ko, sa lansangan ka pupulutin, ulila. Utang na loob mo sa amin ang bubong na nilililungan mo ngayon, kaya wala kang karapatang magreklamo. Lumingon si Clara sa kanyang asawa na nakaupo sa paborito nitong sofa. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata, umaasang sa pagkakataong ito ay ipagtatanggol siya ni Anton bilang haligi ng kanilang tahanan. Ngunit hindi man lang inangat ni Anton ang kanyang paningin mula sa pagbabasa sa telepono nito. Hinaplos lamang ng lalaki ang kanyang baba bago malamig na nagsalita. Sundin mo na lang si Mama, Clara. Utang na loob natin sa kanya lahat ng meron tayo. Huwag ka nang makipagtalo. Tila may mga karayom na sabay-sabay na tumusok sa dibdib ni Clara. Nilunok niya ang pait, ibinaba ang kanyang paningin, at mabibigat ang mga hakbang na pumasok patungo sa madilim at masikip na kusina. Sumalubong sa kanya ang nagtataasang bundok ng mga hugasing pinggan
at kaldero mula sa hapunan ng pamilya kagabi na hindi man lang nila niligpit. Bumuhos ang malamig na tubig mula sa gripo, kasabay ng panginginig ng kanyang mga balikat. Ang kanyang maliit at nakukubakob na anino ay tumama sa mamasa-masang pader ng kusina. Isa itong malungkot at tahimik na larawan na pilit nilulunod ng mga malalakas na halakhak at masayang kwentuhan ng mag-ina mula sa sala. Siya ang gumawa ng bahay, ngunit sila ang nagmamay-ari nito. Sa gitna ng dilim na yon, dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang basang kamay patungo sa kanyang sinapupunan. Hinaplos niya ito ng may pag-iingat at lihim na pag-asa. May isang musmos na buhay na umuusbong doon, ang tanging rason kung bakit patuloy siyang nagtitiis. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong niya sa hangin. Kakayanin ko ang lahat para sa'yo. Samantala, sa labas ng kusina, habang pilit inilulusot ni Doña Carmen ang sobre sa kailaliman ng kanyang bag, sumilip ang isang makapal na dokumento mula sa siwang nito. Isa itong patunay ng isang napakalaking pagkakautang, isang lihim na sumisira sa kanilang pekeng yaman na pilit nitong itinatago sa kaalaman ng kanyang mismong anak. Isang sunod-sunod na pagtunog mula sa labas ng pinto ang umagaw sa atensyon nilang lahat. Agad na tumayo si Anton mula sa pagkakaupo at inihagis ang telepono sa sofa. Nakita ni Clara mula sa siwang ng pintuan ng kusina kung paano biglang nagliwanag ang mukha ng kanyang asawa. Isang napakatamis at panabik na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anton. Ang uri ng nangiti na matagal nang ninakaw kay Clara at huli niyang nakita noong araw ng kanilang kasal. Nagmamadaling naglakad ang lalaki, inaayos ang kwelyo ng kanyang damit, bago pagbuksan ng pinto ang panauhin. Sino ang nasa likod ng pintuang iyon na kayang magpabago sa timpla ng malamig niyang asawa? Bumukas ng tuluyan ang pinto. Pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at makapal na pampaganda. Nag-uumapaw sa kumpiyansa. Si Vanessa. Ang matutulis niyang takong ay sadyang ibinaon sa bagong labang basahan na pinaghirapang kuskusin ni Clara kaninang madaling araw. Nag-iwan ng maputik na bakas. May bitbit itong mga makintab na paper bag mula sa mga sikat na bilihan na agad inabot sa nagagalak na si Doña Carmen. Matapos makipagbeso sa matanda, binalingan ni Vanessa si Clara na tahimik na nakatayo sa gilid ng sala. Inabot nito ang isang basyong baso ng iced coffee. Pakitapon naman, yaya. Pautos nitong sabi, bago nagtakip ng bibig at pekeng tumawa. Ay, sorry. Asawa ka nga pala ni Anton. Masyado ka kasing losyang. Napagkamalan tuloy kitang katulong. Humalakhak si Doña Carmen habang sinusuri ang bagong mamahaling bag na bigay ng panauhin. Naku, Vanessa, sana pala ay sayo na lang nagpakasal itong anak ko. Bagay na bagay kayo, parehong doktor, parehong may klase. Hindi katulad ng iba dyan na palamunin at pabigat lang. Pagsapit sa hapagkainan, tila isang hangin lamang si Clara. Harap-harapan siyang binabastos sa sarili niyang pamamahay. Maingat na pinipili at nilalagyan ni Anton ng mga masasarap na ulam ang plato ni Vanessa. Nang mapansin ni Anton ang nanlulumo at nagtatanong na mga mata ni Clara, mabilis at pabalang itong nagdahilan. Huwag kang mag-isip ng kung ano, Clara. Kasosyo ko siya sa itatayo nating bagong klinik. Kailangan natin siyang i-please. Subalit isang tahimik na katanungan ang nabuo sa isip ni Clara. Kung para sa pamilya ang klinika, bakit wala siyang napipirmahang anumang dokumento? Kaninong pangalan kaya talaga nakarehistro ang negosyong pinag-ipunan nilang mag-asawa? Hindi na nakasagot si Clara nang ibaba niya ang kanyang paningin. Sa ilalim ng mesa, malinaw sa kanyang paningin kung paano dahan-dahang kumikis-kis ang matulis na sapatos ni Vanessa sa binti ni Anton. At ang asawa niya, na kanina pa malamig ang pakikitungo sa kanya, ay tila komportable at hindi man lang lumayo. Naikuyom ni Clara ang kanyang mga kamay
Sa ilalim ng mesa, gumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa maramdaman niya ang malagkit na pag-agos ng dugo. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo dahil ayaw niyang magmukhang talunan, ngunit isang matinding pag-ikot ng sikmura ang biglang umatake sa kanya. Bunga ito ng kanyang maselang pagbubuntis. Agad siyang tumayo, nagdahilang masama ang pakiramdam, at mabilis na nagtungo sa banyo. Iniwan niya ang tatlong patuloy sa masayang kwentuhan na tila ba wala silang tinatapakan na damdamin. Matapos ibuhos ang lahat ng sama ng loob at pagkahilo sa harap ng lababo, naghilamos si Clara ng malamig na tubig. Nang lumabas siya sa pasilyo upang bumalik, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng kanilang sariling silid-tulugan. Walang ingay siyang humakbang papalapit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Vanessa na nakatayo sa mismong tabi ng kanilang kama. Hawak ng babae ang kuwadro ng wedding picture nila ni Anton. Sa refleksyon ng salamin, nakita ni Clara ang isang napakalupit at malademonyong ngiti sa mga labi ng panauhin, isang ngiti na may binabalak na masama. Bumagsak ang kwadro sa sahig. Ang salamin ay nagkadurog-durog. Naghiwa sa masayang mukha ni na Anton at Clara sa litrato na kinuha pa nung araw ng kanilang kasal. Hindi man lang nagulat si Vanessa. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang nagkalat na bubog. Oops, dulas. Tila walang mali siya nitong sabi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clara na ngayoy puno ng luha, tulad ng pagdulas ni Anton sa kama ko kagabi. Masyado ka kasing kampante, Clara. Sa tingin mo ba, sapat na ang paglilinis ng bahay para manatili ang isang lalaking tulad niya sa tabi mo? Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clara? Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang dahan-dahang lumalabas si Vanessa sa silid, bitbit ang amoy ng tagumpay. Kasabay nito ang tunog ng agos ng tubig mula sa banyo. Naliligo si Anton, walang kamalay-malay na ang kanyang pinakatatagong lihim ay nakahain na sa harap ng kanyang asawa. Sa ilalim ng matinding panginginig, dinala ng mga paa ni Clara ang kanyang sarili patungo sa laptop ni Anton na nakabukas sa ibabaw ng maliit na mesa. Sa isang sulok ng screen, may isang folder na walang pangalan. Sa bawat pagpindot ng kanyang daliri, tila ba tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang kaluluwa. Doon niya nakita ang lahat. Ang mga litrato nilang dalawa sa mga bakasyong hindi niya alam. Ang mga mensaheng puno ng pagmamahal na kailanman ay hindi na sinabi ni Anton sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang isang dokumentong galing sa isang abogado. Isang burador ng kasunduan para sa kanilang paghihiwalay. Ayon sa mga mensahe ni Anton kay Vanessa, plano nitong itapon si Clara na parang basura pagkatapos ng kanyang opisyal na pagluklok bilang bagong direktor ng ospital. Dahan-dahang inilabas ni Clara mula sa kanyang bulsa ang isang pirasong papel na kanina pa niya hawak ng mahigpit. Ang resulta ng kanyang pagsusuri sa laboratorio kaninang umaga. Sa gitna ng dilim ng silid, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak ng tumpak sa salitang positive na nakasulat sa papel. Ang pangarap niya na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya para sa kanyang dinadalang anak ay pira-pirasong nagkadurog-durog tulad ng salamin sa sahig. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Anton na nakatapis lamang ng tuwalya. Nang makita niya si Clara na nakatayo sa harap ng kanyang laptop, hindi pagsisisi o gulat ang rumehistro sa kanyang muka. Sa halip, isang madilim at nandidiring ekspresyon ang sumalubong sa babae. Mabilis niyang isinara ang laptop at padarag na hinarap si Clara. Sabi ko sa'yo, huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, bulyaw ni Anton. Ang mga papeles na yan ay para sa kinabukasan ko, para sa career ko. Huwag mong isiping may puwang ka pa sa mundong itinatayo ko. Hindi sumagot si Clara. Nanatili siyang tahimik habang maingat na itinupi ang papel ng kanyang resulta.
at isinilid ito sa loob ng kanyang bulsa. Sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan, unti-unting namatay ang ningning ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang malamig at matalim na titig na tila ba nakatingin sa isang estranghero. Bukas ang araw ng pagdiriwang ni Anton at sa loob ng katahimikan ng gabi, isang matinding desisyon ang nabuo sa isip ni Clara. Desisyong hindi kailanman inaasahan ng sinuman sa pamilyang ito. Tumigil ang isang lumang taxi sa harap ng nagniningning na bukana ng engrandeng hotel. Bumaba si Clara, suot ang isang simpleng bestidong ilang taon na, ang tanda at halatang kupas na ang kulay. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng mga dambuhalang chandelier, nagmukha siyang isang ligaw na anino sa gitna ng mga panauhing balot ng sutla at diamante. Hinarang siya ng gwardiya sa pintuan, tinitigan ang kanyang itsura mula ulo hanggang paa nang may halong pag-aalinlangan bago siya pinayagang pumasok matapos niyang ipakita ang kanyang luma at gusot na imbitasyon. Sa loob ng malawak na bulwagan, umalingaw-ngaw ang banayad na tunog ng mga instrumentong de cuerdas at ang kalansing ng mga mamahaling baso. Doon niya nakita si Anton. Napakakisig nito sa suot na puting uniforme na siya mismo ang nagplansa ng may pagmamahal nitong nakaraang gabi. Ngunit hindi siya ang nasa tabi nito. Hawak ni Anton ang baywang ni Vanessa, na lalong naging maningning sa suot nitong pulang gown na tila ba isang reyna. Naglalakad sila sa gitna ng karamihan na tila ba walang asawang naghihintay sa gilid, isang pambabaliwalang mas masakit pa sa pisikal na sampal. Bago pa man makalapit si Clara, isang madiin na pagkakahawak sa kanyang braso ang nagpatigil sa kanya. Ang kanyang biyena na si Doña Carmen na may suot na mapanghamak na tingin ay hinila siya patungo sa isang madilim na sulok ng bulwagan. Huwag kang gagawa ng anumang eksena rito, Clara. Banta ng matanda sa isang pabulong ngunit madiing boses. Manatili ka lang dyan sa sulok kung ayaw mong mapahiya. Ang gabing ito ay para sa tagumpay ng anak ko, hindi para sa isang katulad mong walang silbi, kundi ang magpabigat sa kanya. Nanatiling tahimik si Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Sa loob ng kanyang maliit na bag, mahigpit niyang hinahawakan ang puting sobre na naglalaman ng resulta ng kanyang pagsusuri. Gusto niyang isipin na marahil kapag nalaman ni Anton ang tungkol sa kanilang anak, magbabago ang lahat, na marahil ay may natitira pang kahit katiting na pag-ibig sa puso nito para sa kanya. Isang huling pagkakataon ang ibinibigay niya sa lalaking ito bago niya tuluyang isuko ang lahat. Mula sa malayo, nakikita niya si Vanessa na palipat-lipat sa mga grupo ng mga doktor at matataas na opisyal ng ospital. Naririnig niya ang mga mapanirang bulong nito, ang pagpapakilala sa sarili bilang magiging asawa ng bagong direktor. Habang itinuturo siya bilang isang baliw na tagahanga o malayong kamag-anak na hindi mapagkatiwalaan. Ang bawat tawa ni Vanessa ay tila isang patalim na unti-unting humihiwa sa natitirang pasensya ni Clara. Kumuha si Clara ng isang baso ng alak, hindi upang uminom, kundi upang may mahawakan ang kanyang nanginginig na mga daliri. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa mapulang likido, isang babaeng pagod, tiis ganda, at kinalimutan na ang sariling halaga para sa isang huwad na pangarap. Nagmukha siyang isang estranghero sa sarili niyang buhay. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa balkonahe ng ikalawang palapag. Nakasuot ito ng itim na Amerikana at ang mga mata nito, na tila ba nakakakita sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, ay hindi umaalis sa kanyang bawat galaw. Ngunit bago pa man niya ito makilala, isang pamilyar at matinis na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Tumayo si Vanessa sa itaas ng malaking hagdanang gawa sa marmol. Hawak ang isang baso ng alak at may suot na isang ngingiting tila ba nanalo na sa isang digmaan. Itinaas nito ang kamay upang tawagin ang pansin ni Clara, isang kilos na puno ng panganib at lihim na balak.
Dahan-dahang bumaba si Vanessa mula sa engrandeng hagdanan. Bawat hakbang nito ay tila isang nakalalasong sayaw. Nang makalapit siya kay Clara, yumuko siya ng bahagya at bumulong sa paraang sila lamang dalawa ang makakarinig. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Kawawang asawa, kahit magmakaawa ka at lumuhod sa harap ng maraming tao, ako pa rin ang pipiliin niya. Sino ba ang maniniwala sa isang losyang na katulad mo? Panoorin mo kung paano ko kukunin ang huling natitira sa'yo. Bago pa man makasagot si Clara, biglang nanlaki ang mga mata ni Vanessa at binitawan nito ang hawak na baso ng alak. Sa isang iglap, kusa itong bumagsak patalikod at gumulong pababa sa huling 5 hakbang ng hagdanan. Umalingaongaw ang mabibigat na tunog ng katawang tumatama sa matigas na marmol, kasunod ng pagbasag ng kristal na dumanak sa paligid. Ah! Ang baby namin ni Anton! Tulong! Bakit mo ako tinulak, Clara? Tili ni Vanessa habang nakahawak sa kanyang tiyan at namimilipit sa kunwaring sakit. Tila tumigil ang paghinga ng lahat ng mga panauhin sa loob ng bulwagan. Mabilis pa sa kidlat na sumulpot si Anton mula sa karamihan. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at takot habang mabilis na kinakarga si Vanessa. Sinubukan ni Clara na humakbang papalapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pagkalito. Hindi totoo iyan, Anton. Wala akong ginawa. Lumapit siya sa akin at bigla siyang hindi pa natatapos ni Clara ang kanyang paliwanag nang biglang tumayo si Anton, isang malakas at madiin na pagtama ng palad sa pisngi ni Clara ang yumanig sa buong pagkatao ng babae. Napalingaling ang kanyang ulo sa tindi ng puwersa at kasabay nito ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagsabog na bumasag sa lahat ng pangarap na binuo ni Clara sa loob ng 3 taon. Napasandal siya sa malamig na pader, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa namamanhid niyang pisngi habang ang lasa ng dugo ay nagsimulang mamuo sa kanyang bibig. Hayop ka! Wala kang kwentang babae! Mamatay tao! Sigaw ni Anton na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Wala kang ibang ginawa kundi sirain ang buhay ko. Mula sa araw na ito, ayoko na kailanman na makikita ang pagmumukha mo. Layas. Sa lakas ng pagkakatulak ni Anton, nalaglag mula sa kamay ni Clara ang puting sobre na kanina pa niya iniingatan. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Inilalabas ang papel na naglalaman ng kanyang resulta. Ngunit bago pa man ito mapansin ng sinuman, madiin itong tinapakan ni Anton gamit ang kanyang makintab na sapatos na balat habang papalayo sila ni Vanessa. Ang dumi mula sa swelas ng sapatos ni Anton ay tuluyang nagpaitim at nagbura sa salitang baby na nakasulat sa papel. Dahan-dahang tumayo si Clara mula sa pagkakaluhod. Hindi na siya umiyak. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Ginamit niya ang likod ng kanyang palad upang punasan ang dugo sa kanyang labi. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili, na ngayon ay tila isang estrangherong puno ng kasamaan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang manipis at gasgas na singsing sa kasal. Walang pasubali niya itong inihagis patungo sa direksyon ni Anton. Tumalbog ang maliit na ginto sa sahig, lumikha ng isang malungkot na tunog bago ito tuluyang huminto sa paanan ng lalaki. Tandaan mo ang gabing ito, Anton, sabi ni Clara sa isang tinig na kasing lamig ng yelo at kasing talim ng espada. Dahil ito ang huling gabi na makikita mo ang hininga ng taong pumatay sa sariling dangal para lang sa'yo. Mula ngayon, wala ka ng asawa. At wala na ring ama, ang anak na pinatay mo sa puso kong ngayong gabi. Tumalikod si Clara at naglakad palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad sa kabila ng pagkawasak. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim at isang matinding kulog ang yumanig sa kalupaan. Tila ba nakikiramay sa isang reynang tuluyan nang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Bawat patak ng ulan
ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang balat, malamig at malupit. Naglalakad si Clara sa gitna ng madilim na kalsada, walang tsinelas, walang payong, at ang kanyang lumang damit ay dumidikit na sa kanyang nangangatog na katawan. Ang ningning ng hotel na iniwan niya ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang likuran, tulad ng paglalaho ng 3 taon niyang pagtitiis. Sa bawat hakbang, bumabalik sa kanyang gunita ang mga araw na masaya pa silang nagluluto ni Anton sa maliit nilang kusina. Ang mga pangako nito na hindi siya kailanman sasaktan. Ang lahat ng iyon ay nagmistulang abo na tinatangay ng hanging amihan. Ang sakit ng sampal ni Anton sa kanyang pisngi ay tila hindi pa rin humuhupa, ngunit mas matindi ang hapdi ng paglapastangan nito sa kanyang pagiging ina. Naalala niya kung paano marahas na tinapakan ni Anton ang papel ng kanyang resulta. Ang tanging pag-asa na sana ay magbubuklod sa kanila. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Napahawak si Clara sa isang poste ng ilaw. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, dahil sa ulan at luha, napansin niya ang isang madilim at malapot na likido na humahalo sa agos ng tubig ulan mula sa kanyang binti. Huwag. Huwag ang anak ko. Pagsusumamo niya sa langit, habang unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan sa malamig at basang semento. Nanlabo ang lahat. Ang huli niyang narinig ay ang mahabang huni ng mga gulong ng sasakyang humihinto sa kanyang tapat. Ngunit wala na siyang lakas para tumingin. Sa gitna ng kadiliman, isang hilera ng mga itim na Cadillac ang huminto at bumuo ng isang pader sa paligid ng kanyang kinalulugmukan. Ang sabay-sabay na bumukas ang mga pinto at lumabas ang mga lalaking naka-Amerikana. Hawak ang malalaking itim na payong upang harangan ng ulan na tumatama kay Clara. Isang matandang lalaki na may awtoridad at malungkot na mga mata ang lumapit at lumuhod sa putikan upang kargahin ang nanghihinang babae. Ito ang matandang butler ng kanilang pamilya, ang taong nakakita sa paglaki ni Clara sa loob ng palasyo ng mga Montemayor. Senyorita Clara, tapos na po ba ang paglalaro ninyo ng bahay-bahayan? Oras na para umuwi ang tunay na reyna, bulong ng matanda habang maingat siyang binuhat. Patungo sa loob ng mainit at marangyang sasakyan, isang mamahaling jacket na gawa sa balahibo ng hayop ang agad na ibinalot sa kanyang nanginginig na balat. Naramdaman ni Clara ang init ng loob ng sasakyan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Idinilat niya ang kanyang mga mata ng bahagya at hinawakan ng mahigpit ang manggas ng Amerikana ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Iligtas niyo ang anak ko. Ihanda ang mga pinakamagaling na abogado sa bansa. At tawagan ang board of directors ng ospital, sabi ni Clara, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagkakaroon ng isang nakakatakot na liwanag. Kukunin ko ang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Walang ititira. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng kanilang escort habang mabilis na humaharurot ang convoy patungo sa pinaka-eksklusibong ospital sa bansa. Sa likod ng itim na salamin ng sasakyan, ang dating mahinhin at matiising si Clara ay tuluyan ng pumanaw. Ang nagbalik ay ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyong Montemayor na may dalang bagyong mas matindi pa sa ulan sa labas. 3 buwan ang lumipas nang parang isang mahabang panaginip. Nagising si Clara sa loob ng isang silid na hindi mo aakalaing bahagi ng isang ospital. Ang mga dingding ay nababalutan ng mamahaling wallpaper, ang amoy ng sariwang white lilies ay humahalimuyak sa hangin, at ang bintana ay nagpapakita ng tanawin ng isang luntiang hardin na tanging ang pinakamayayaman lamang ang nakakakita. Wala na ang amoy ng usok at sibuyas, wala na ang bigat ng bawat bulyaw at sampal. Dahan-dahang bumangon si Clara mula sa kanyang marangyang kama. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay bahagya ng kumukitit. Isang milagro
Nananatiling matatag ang munting buhay sa loob niya sa kabila ng lahat ng unos na pinagdaanan niya sa ilalim ng kamay ni Anton. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay isang fighter tulad ng kanyang ina. Tumayo si Clara at lumapit sa isang malaking salamin na abot hanggang sahig. Hindi na niya makilala ang babaeng nakatitig sa kanya. Wala na ang magulong buhok, ang tuyot na balat, at ang mga kamay na may kalyo sa kakatrabaho. Ang babaeng nasa harap niya ay si Clara Montemayor. Ang kanyang buhok ay makintab at maayos na nakalugay, ang kanyang balat ay tila porselana, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamakaawa, ay ngayon ay tila dalawang matalim na hiyas na handang pumutol sa sinumang haharang sa kanyang daan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking naka-Amerikana. Pinamumunuan sila ni Attorney Valeriano, ang punong abogado ng mga Montemayor. Inilapag nila ang ilang makakapal na folder sa ibabaw ng mesa. Senyorita Clara, tapos na ang lahat ng paghahanda, simula ng abogado ng may paggalang. Ang bahay na tinutuluyan ni Anton at ng kanyang ina, ang mga sasakyang ginagamit nila, at maging ang pondo para sa bagong klinika na ipinagmamalaki niya. Lahat ng yon ay pagmamay-ari ng Montemayor Foundation. Sa isang pirma mo lang, mababaliwala ang lahat ng pinaghirapan niyang nakawin sa'yo. Kinuha ni Clara ang isang mamahaling pluma. Hindi nanginig ang kanyang kamay. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tila ba binabawi niya ang bawat butil ng pawis at bawat luhang ibinuhos niya noong mga panahong siya ay isang minaliit na asawa lamang. Nilagdaan niya ang utos na i-freeze ang lahat ng bank account at bawiin ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Anton. Mula sa abo ng isang nasunog na pangarap, isinilang ang isang reyna na wala ng kinatatakutan, bulong ni Clara habang tinititigan ang kanyang lagda. Gusto nilang maglaro ng kapangyarihan? Ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng entablado. Dr. Anton, Dr. Vanessa, sana ay nag-enjoy kayo sa 3 buwan ninyong pananatili sa tuktok. Dahil bukas, ipaparanas ko sa inyo ang pakiramdam ng mahulog ng walang sasalo. Kinuha ni Clara ang isang Thoisan na kulay dugo. Ang kulay na dati ay ipinagbabawal sa kanya ni Anton dahil masyado raw itong kapansin-pansin. Maingat niya itong ipinahid sa kanyang mga labi. Ang bawat hagod ng pula ay tila isang paghahanda para sa isang digmaan. Ang golden moment ni Clara ay nangyari nang mapagtanto niyang ang tunay niyang lakas ay hindi nanggaling sa pangalan ng kanyang pamilya, kundi sa katotohanang kaya niyang mabuhay at bumangon kahit dinurog na siya ng mundong dati niyang pinaniwalaan. Habang papalubog ang araw, nakahanda na ang lahat. Ang board meeting ng ospital ay gaganapin bukas, ang araw kung kailan opisyal na uupo si Anton bilang direktor. Hindi alam ng lalaki na ang upuang inaasam niya ay matagal nang nakatadhana para sa taong tinawag niyang walang kwenta. Sa loob ng mansyong dati ay puno ng amoy ng pagluluto at pagsisikap ni Clara, ngayon ay umaalingaw-ngaw ang tunog ng mapangutyang halakhak at kalansing ng mga mamahaling baso. Isang marangyang salo-salo ang idinaraos ni na Anton at Vanessa para sa mga piling kaibigan bilang pagdiriwang sa nalalapit na pag-upo ni Anton bilang direktor ng ospital kinabukasan. Nakaupo si Doña Carmen sa gitna ng sala, suot ang isang kwintas na perlas na dati ay itinatago ni Clara sa kanyang baul. Isang alaala mula sa kanyang ina na ngayon ay walang pakundangan ng ipinangangalandakan ng matanda. Mabuti na lang at wala na rito ang losyang na babaeng yon, sabi ni Doña Carmen habang humihigop ng mamahaling alak. Masyado siyang malas sa bahay na ito. Tingnan niyo ngayon, ang gaganda ng mga gamit natin. At bukas ay magiging ganap ng makapangyarihan ang anak ko. Lumapit si Vanessa kay Anton at humilig sa balikat nito. Ang kanyang kamay ay sadyang humahaplos sa kanyang tiyan na nananatiling patag, 1 kilos na puno ng panlilinlang.
Huwag niyo nang banggitin ang taong yon, ma. Siguro ay namamalimos na yon sa kung saang kalsada ngayon. Hindi niya matatanggap na ang lahat ng pinaghirapan niya ay sa atin na mapupunta. Bulong ni Vanessa bago hinalikan si Anton sa pisngi. Nakangiti si Anton, punong-puno ng kayabangan. Humarap siya sa malaking salamin sa sala at inayos ang kanyang buhok. Sa kanyang isip, siya ay isang henyo na nagtagumpay dahil sa sarili niyang galing. Nakalimutan na niya ang mga gabing puyat si Clara para gawan siya ng mga research paper o ang mga panahong binitawan ni Clara ang sariling career para lang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Sa tingin ni Anton, ang lahat ng meron siya ay nararapat lang sa kanya. Gayunpaman, sa likod ng masayang mukha ni Vanessa ay may itinatagong takot. Palihim siyang lumabas ng sala at nagtungo sa balkonahe upang tawagan ang kanyang kontak. Kailangan niyang siguraduhin na hindi mabubuko ang kanyang pekeng pagbubuntis. Upang manatiling kampante ang matandang Carmen, kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag. Perang galing sa pondo ng ospital na ipinangalan sa kanya ni Anton at mabilis na iniabot ito sa matanda nang sila na lang dalawa ang naroon. Huwag kayong mag-alala, ma. Basta manatili kayong kampante sa akin. Hindi tayo kailanman maghihirap. Pangako ni Vanessa na agad namang tinanggap ng gahaman na biyenan. Eksaktong 10:00 ng gabi. Isang doorbell ang tumunog mula sa gate ng mansyon. Isang delivery man na nakauniforme ng itim ang nag-iwan ng isang makinis at itim na sobre na may nakatatak na gintong seal. Nang buksan ito ni Anton, sa harap ng lahat, isang pirasong papel lamang ang laman nito. Walang pirma, walang pangalan, kundi 6 na salita lamang na nakasulat sa gitna ng malinis na papel. Ang hiniram ay ibabalik. Ang kinuha ay pagbabayaran. Natawa ng malakas si Anton at pinunit ang papel bago ito itinapon sa basurahan. Siguro ay isa na naman ito sa mga pakana ng mga karibal ko sa ospital na naiinggit sa aking posisyon. Kampante niyang sabi. Wala silang magagawa dahil bukas ako na ang hari ng ospital. Hindi alam ni Anton na ang bawat punit ng papel na yon ay tila pagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang kasikatan. Habang mahimbing silang natutulog sa loob ng mansyong hindi naman sa kanila. Sa kabilang bahagi ng lungsod, dahan-dahang itinigil ng isang security personnel ang lahat ng access ng kanyang fingerprint sa database ng ospital. Kinaumagahan, maagang gumising si Anton. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na suit at nagpabango ng husto. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, patungo sa boardroom, napansin niyang tila may kakaiba sa kilos ng mga nurse at doktor na nadadaanan niya. Ang mga ito ay nagbubulungan at ang iba ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at pangamba. Ngunit dahil sa bulag na ambisyon, inisip lang ni Anton na ito ay dahil sa takot sa kanyang bagong kapangyarihan. Pagdating niya sa harap ng pinto ng boardroom, huminga siya ng malalim at mayabang na binuksan ang pintuan. Handa na sa kanyang pinakahihintay na koronasyon. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang inaasahang palakpakan, kundi ang isang nakabibinging katahimikan na tila ba isang babala ng isang darating na unos. Padarag na itinulak ni Anton ang 2 dambuhalang pinto ng boardroom. Ang mabigat na pag-ugong ng mga hamba nito ay tila isang hudyat ng kanyang pagdating. Pumasok siya ng may busog na dibdib. Ang bawat hakbang ay puno ng kayabangan habang hinihintay ang pagtayo ng mga miyembro ng board upang siya ay batiin. Ngunit sa kanyang pagtataka, nanatiling nakaupo ang lahat. Ang mga mukha ng mga pinakamakapangyarihang tao sa ospital ay nababalutan ng malamig na pawis at iwas na mga tingin. Naglakad si Anton patungo sa gitna sa pinakamalaking upuan na nakalaan para sa magiging bagong pangulo at direktor. Akmang uupo na siya nang mapansin niyang may isang itim na folder na nakapatong na doon. Lumingon siya sa mga kasamahan ng may pagtataka.
Bakit kayo nakatahimik? Hindi ba ninyo alam kung anong araw ngayon? Ngayon ang opisyal na pagtatalaga sa akin bilang direktor. Bulyaw niya na bahagyang nanginginig ang boses dahil sa kakaibang katahimikan ng silid. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Anton nang walang babala. 4 na kalalakihang naka-Amerikana at may mga earphones sa tainga ang pumasok at maingat na tumayo sa magkabilang panig ng pintuan. Ang kanilang mga tindig ay tila mga bantay ng isang mahalagang tao. Kasunod nito ay ang tunog ng mabibilis at madiin na pagtama ng mga takong ng sapatos sa sahig. Ang bawat hakbang ay may dalang awtoridad, isang ritmo na tila ba bawat tunog ay nagpapatahimik sa buong gusali. Pumasok ang isang babae. Suot nito ang isang puting Amerikana na perpekto ang pagkakatahi at bumabagay sa kanyang marangyang tindig. Ang kanyang mga sapatos na kulay pula ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng silid. Nakasuot siya ng isang itim na salamin na tila ba tinatago ang kanyang mga mata mula sa mga taong hindi karapat-dapat. Dahan-dahan niyang tinanggal ang salamin. Inilantad ang mga matang dati ay puno ng luha ngunit ngayon ay kasing talim na ng kidlat. Clara, anong ginagawa mo rito? Baliw ka ba? Sigaw ni Anton habang pilit na tumatawa ng sarkastiko. Ang lakas ng loob mong pumasok dito sa ganitong ayos. Nakaw ba ang suot mo? Umalis ka rito bago pa kita ipakakaladkad sa mga gwardiya. Lalong lumapit si Clara at tumayo mismo sa harap ni Anton. Nang akmang hahawakan siya nito sa braso upang itulak palabas, mabilis na humarang ang isa sa mga bodyguard at mahigpit na pinilipit ang kamay ni Anton. Napangiwi sa sakit ang lalaki. Umayos ka ng pananalita, Dr. Anton. Sabat ni Attorney Valeriano na pumasok kasunod ni Clara. Tumingin ang abogado sa lahat ng naroon bago muling ibinaling ang tingin sa nanginginig na si Anton. Hindi mo ba kilala kung sino ang kaharap mo? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Montemayor Group, ang tunay na may-ari ng ospital na ito at ng lahat ng lupang kinatatayuan ng inyong mga ari-arian. Dr. Anton, ipakikilala ko sa iyo ang bago nating Pangulo at Chairperson ng Board, Dr. Clara Montemayor. Tila ba binuhusan ng nagyayelong tubig si Anton? Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa gilid ng mesa. Hindi maaari. Clara, ang ulilang asawa ko. Isang malaking kalokohan ito. Pilit niyang pagsisigaw kahit ang kanyang boses ay tuluyan ng pumiyok sa takot. Tiningnan lamang siya ni Clara nang may halong pandidiri. Nang mabitawan ng bodyguard ang kanyang braso, sadyang pinagpagan ni Clara ang bahagi ng kanyang manggas na tila ba nadumihan ng isang nakakahawang sakit. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan muna niya ang bawat miyembro ng board na dati ay nakakita sa kanyang pangaapi, ngunit nanahimik lang. Magsimula na tayo sa unang agenda ng pulong na ito, sabi ni Clara sa isang tinig na kalmado ngunit naguutos. Ang pagtanggal ng lisensya at pagpapaalis sa isang manggagansong nagtago sa likod ng puting uniforme. Padarag na inihagis ni Clara ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa direkta sa harap ni Anton. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila hatol ng kamatayan para sa karera ng lalaki. Sa loob ng folder na yon ay ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa pondo ng ospital. Ang bawat pahina ay selyado ng katotohanang hindi na niya matatatakasan. Sa harap ng naglalakihang mga monitor sa loob ng boardroom, unti-unting lumabas ang mga dokumentong nagpapatunay ng malawakang paglustay ni Anton sa pondo ng ospital. Ang bawat numero at lagda ay tila mga saksi sa kanyang katampalasanan. Ang mga miyembro ng board ay hindi makatingin ng diretso sa gawin ng lalaki na tila ba ang mismong hangin sa loob ng silid ay naging masyadong mabigat para sa isang magnanakaw. Nanghina ang mga tuhod ni Anton at tuluyan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Clara, mag-usap tayo. Alam mo kung gaano ko pinahalagahan
ang ospital na ito. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa maganda nating kinabukasan. Pagsusumamo ni Anton, habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Clara, sinubukan niyang gamitin ang huling sandata ng isang hiram na kapangyarihan, ang pagpapaawa at ang kanilang nakaraan. Tumingin si Clara sa kanya ng may halong pandidiri. Wala na akong asawa, Anton. Namatay na ang lalaking pinakasalan ko nung gabing pinalayas mo ako sa gitna ng ulan, nung gabing tinapakan mo ang huli kong pag-asa. Huwag mong dungisan ang salitang atin. Dahil sa simula pa lang, wala kang ibang inisip kundi ang sarili mong ambisyon. Sa isang tango lamang ni Clara, muling nagsalita si Attorney Valeriano. Dahil sa mga ebidensyang ito, formal na binabawi ng Montemayor Group ang lahat ng suportang pinansyal sa iyo. Ang mansyong tinitirhan mo, ang mga sasakyang nakapangalan sa foundation, at ang lahat ng iyong bank account ay naka-freeze na simula ngayong minuto. Wala ka ng lisensya upang mag-opera sa ospital na ito, at mas lalong wala ka ng karapatang tumapak sa lupang ito. Narinig ang malakas na paghinga ni Anton na tila isang hayop na nasasadsad sa pader. Sinubukan niyang tumayo at lumaban, ngunit dalawang malalaking gwardiya ang mabilis na humawak sa kanyang magkabilang braso. Kinaladkad nila ang dating nagniningning na doktor palabas ng boardroom habang ang kanyang mga sapatos na balat ay lumilikha ng isang malungkot at gumagaralgal na tunog sa makinis na sahig. Sa gitna ng hallway, sa harap ng maraming nurse, doktor, at pasyenteng dati ay yumuyuko sa kanya, si Anton ay kinaladkad patungo sa exit. Ang kanyang puting uniforme na dati ay simbolo ng kanyang dangal ay ngayon ay gusot-gusot at puno ng dungis. Isang matinding kahihiyan ang bumalot sa kanya nang makita niya ang sariling mukha sa malaking digital screen ng lobby na may nakasulat na salitang terminated sa ilalim ng kanyang pangalan. Binitawan siya ng mga guwardiya sa labas ng pintuan ng ospital, sa mismong semento kung saan ang mga pasyente ay madalas na bumababa. Walang pasubali nilang itinapon, sa harap niya ang kanyang ID badge na may titulong direktor. Ang maliit na pirasong plastik ay tumalbog sa kalsada bago ito tuluyang nagulungan ng isang paparating na sasakyan. Nagkadurog-durog ang kanyang muka at pangalan sa ilalim ng gulong. Naiwang nakaupo sa semento si Anton, habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan at ang ilan ay sadyang kumukuha ng litrato ng kanyang pagbagsak. Ang init ng sikat ng araw ay hindi sapat upang pawiin ang panginginig ng kanyang buong katawan. Agad siyang tumayo at nagmadaling naghahanap ng taxi upang makauwi sa mansyon. Iniisip na doon ay ligtas pa siya at naroon si Vanessa na tutulungan siya. Ngunit pagdating niya sa harap ng malaking gate ng mansyon, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang mga kagamitan, mga damit, sapatos, at maging ang kanyang mga medical books ay nagkalat sa labas ng kalsada, tila ba mga basurang itinambak sa tabi ng basurahan. Doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kanyang ina na si Doña Carmen na nakaupo sa tabi ng isang tumpok ng mga maleta, umiiyak ng malakas habang ang mga tao sa paligid ay nanonood. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang madiin na pagkatok ng mga sheriff sa pintuan ng mansyon ay tila isang musikang nagbabadya ng katapusan. Sa labas ng gate, nakaupo sa semento si Doña Carmen, yakap ang isang mamahaling bag na puno ng mga alahas na hindi naman sa kanya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay basa ng luha at uling mula. Sa usok ng lansangan nang makarating si Anton, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang lahat ng kanilang marangyang kagamitan, ang mga sofa, ang malaking telebisyon, at maging ang mga damit nilang tatlo ay itinambak sa gilid ng kalsada na parang mga basura. Anong nangyayari rito, Ma? Bakit nila tayo pinapalayas? Sigaw ni Anton habang pilit na nakikipagtalo sa mga opisyal. Ngunit bago pa man siya makakuha ng sagot,
Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Ang pag-ikot ng mga gulong nito sa aspalto ay lumikha ng isang banayad na tunog, hudyat ng pagdating ng taong nagmamay-ari ng lahat ng ito. Bumaba si Clara mula sa sasakyan, may hawak na isang itim na payong upang harangan ang init ng araw. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya, malayo sa imahe ng asawang dating pinagsisilbihan sila. Nang makita siya ni Doña Carmen, mabilis na gumapang ang matanda patungo sa kanyang paanan at sinubukang hawakan ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos. "Clara, anak, patawarin mo kami. Nagkamali kami. Nagpadala lang kami sa udyok ng iba. Tulungan mo kami. Ikaw lang ang pag-asa ng pamilya natin." Pagsusumamo ng matanda habang humahagulgol. Dahan-dahang iniatras ni Clara ang kanyang paa. Iniiwasan ang maduming kamay na dati ay nananakit sa kanya. Pamilya? Ang pamilya ay hindi nagpapalayas ng buntis sa gitna ng bagyo. Ma, ay hindi na pala kita ina. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pinaghirapan ng iba. Wala kayong utang na loob dahil ang lahat ng kinain ninyo sa loob ng 3 taon ay galing sa pawis ko. Sabi ni Clara sa isang boses na walang halong emosyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Clara si Vanessa na dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng bahay, bitbit ang isang malaking bag na puno ng mga nakaw na alahas at pera. Akmang tatakas ang babae nang mabilis siyang harangan ng 2 malalaking bodyguard ni Clara. Pilit na nagpumigla si Vanessa, ngunit wala siyang nagawa kundi ang mapaupo sa semento. "Clara, maawa ka. Buntis ako. Ang baby namin ni Anton. Kailangan niya ng matitirhan." Sigaw ni Vanessa, muling ginagamit ang kanyang huling alas. Ngunit isang malamig na halakhak ang lumabas mula sa mga labi ni Clara. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang asul na folder at inihagis ito sa mukha ni Vanessa. Ang mga papel ay nagliparan sa kalsada. Inilalantad ang lihim na matagal nang itinatago ng babae. "Binabati kita, Anton." Wala siyang sanggol sa sinapupunan. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. At heto pa ang mas magandang balita. Marami siyang utang sa mga songbaling na ipinangalan sa'yo gamit ang pekeng dokumento. Ang lahat ng perang ninakaw ninyo sa ospital ay naubos na niya sa sugal, paliwanag ni Clara. Namilog ang mga mata ni Anton sa tindi ng galit. Tumingin siya kay Vanessa na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ang lahat ng pagsisikap niyang maging direktor, ang pagtataksil niya sa kanyang asawa, ay nauwi sa wala dahil sa isang babaeng niloko rin siya. Walang pakundangan na dinaluhong ni Anton si Vanessa. Nagkaroon ng isang matinding gulo sa gitna ng kalsada. Ang 2 dating magkasabwat ay ngayon ay nagkakaramutan, nagsisigawan, at naglalabasan ng mga baho sa harap ng maraming taong nanonood. Ang kanilang mga tinig ay naging isang magulong ingay ng puot at pagsisisi. Tiningnan lamang sila ni Clara ng huling beses. Ang golden moment ng eksenang ito ay nang makita ni Clara ang kanyang sariling refleksyon sa bintana ng sasakyan. Isang babaeng malaya na sa mga tanikala ng nakaraan. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi isang malalim na kapayapaan. Ibigay niyo sa kanila ang mga baryang naiwan sa upuan ng sasakyan. Baka sakaling makatulong iyon sa kanila para makahanap ng matitirhan ngayong gabi. Utos ni Clara sa kanyang driver bago siya pumasok muli sa loob ng sasakyan. Umaling-aungaw ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Pinuputol ang lahat ng ugnayan ni Clara sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan, naiwan sa likuran ang 2 taong patuloy sa pag-aaway sa gitna ng kanilang mga basurang kagamitan. Isang larawan ng tunay na pagkawasak ng dangal. Ang gabi ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa sipol ng malamig na hangin na humahampas sa mga bakal na kable ng dambuhalang tulay. Nakatayo si Anton sa gilid ng pasamanos. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pinaghalong luha at puyat.
Ang kanyang mamahaling suit na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon ay gusot-gusot at basa ng hamog. Wala na siyang matuluyan. Ang kanyang ina ay nasa isang pampublikong ospital dahil sa atake sa puso at si Vanessa ay naglahong parang bula matapos tangayin ang huling sentimo na meron sila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, paulit-ulit tinawagan ni Anton ang numerong dati hindi niya pinapansin. Bawat ring na walang sagot ay unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Hanggang sa wakas, may sumagot. "Clara, pakiusap, kausapin mo ako." Garalgal niyang sabi, nanginginig ang kamay. "Nasa tulay ako. Kung hindi mo ako patatawarin, tatalon ako." Sa kabilang linya, sa isang silid na puno ng init at halimuyak ng mamahaling kandila, tahimik na ibinaba ni Clara ang kanyang libro. Nakaupo sa sofa habang nakatanaw sa ilaw ng lungsod. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Clara. Tanging malamig na pagkabagot sa paulit-ulit na drama ni Anton. "Tumalon ka," malamig niyang sabi. Natigilan si Anton. Hindi iyon ang inaasahan niya. "Ano, Clara, seryoso ako. Siguraduhin mo lang na mataas ang tatalunan mo." Dagdag ni Clara, marahang hinahaplos ang tiyan. "Ayokong gumastos pa ang ospital sa'yo." Saglit siyang tumigil, saka malamig na nagpatuloy. "At iwan mo na rin ang ID mo para madali kaming makatawag ng punerarya." Para bang isang matinding sampal ang naramdaman ni Anton sa bawat salitang binitawan ni Clara. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Napatingin si Anton sa ibaba, sa madilim at mabilis na agos ng tubig. Doon niya naramdaman ang isang tunay na takot. Ang takot na mamatay at ang katotohanang wala na talagang nagmamahal sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa pagkakatayo sa pasamanos. Ang kanyang mga binti ay nanghihina at napaupo siya sa gilid ng kalsada. Humihikbi ng parang isang bata. Napagtanto niya na ang kanyang banta ay isa lamang desperadong pagtatangka na muling manipulahin ng babaeng matagal na niyang pinatay ang puso. Si Clara ay hindi na ang mahinang babaeng pwedeng kontrolin ng guilt. Narinig ni Anton ang isang maikling tunog mula sa telepono. Hudyat na pinutol na ni Clara ang tawag. Sinubukan niyang muling mag-dial, ngunit ang tanging narinig niya ay ang isang automated na boses na nagsasabing ang numerong kanyang tinatawagan ay hindi na tumatanggap ng mga tawag mula sa kanya. Sa loob ng kanyang silid, pinalitan ni Clara ang setting ng kanyang telepono upang permanenteng i-block ang numero ni Anton. Isang mabilis na pagpindot sa screen, isang maliit na icon ng pulang bilog ang lumitaw. Isang simbolikong pagputol sa huling hibla ng kanilang nakaraan. Tumayo si Clara at pinatay ang ilaw. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang malambot na liwanag mula sa labas ang tumatama sa kanyang mukha. Wala na ang galit. Wala na ang pait. Ang tanging natira ay ang isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang golden moment ng gabing iyon ay ang kanyang unang mahimbing na tulog sa loob ng maraming taon. Alam na ang lahat ng mga gunggong ay wala na sa kanyang buhay. 3 araw nang nanatili ang isang hapo at marungis na anino sa harap ng dambuhalang pintuang bakal ng mansyong Montemayor. Ang sikat ng araw ay tila ba nag-aapoy, nagpapatuyo sa balat ni Anton na ngayoy puno na ng alikabok at dumi ng lansangan. Ang kanyang mga labi ay nagbibitak-bitak at ang kanyang mga mata ay lumubog na sa kailaliman ng kanyang bungo. Wala na ang kislap ng isang tanyag na doktor. Ang natira na lamang ay isang lalaking nagmamakaawa para sa isang pirasong awa mula sa babaeng dati niyang itinuring na basahan. Sa loob ng 3 araw, walang sino mang lumalabas upang pansinin siya. Ngunit sa huling hapon, narinig ang mabigat at banayad na pag-ugong ng mekanismo ng malaking gate. Dahan-dahan itong bumukas, naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag mula sa loob ng hardin. Lumitaw si Clara. Suot niya ang isang asul na seda
na damit na humahaplos sa kanyang lumalaking sinapupunan. Hawak niya ang isang payong na itim at ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng isang reynang handang tapusin ang isang mahabang digmaan. Agad na gumapang si Anton patungo sa paanan ni Clara. Ang kanyang mga tuhod ay dumudugo dahil sa matagal na pagkakaluhod sa mainit na aspalto. Sinubukan niyang hawakan ang dulo ng sapatos ni Clara habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, lumilikha ng mga maputik na guhit sa kanyang pisngi. Clara, Clara, patawarin mo ako. Nagmakaawa ako. Nagkamali ako? Hagulgol ni Anton. Ang boses ay halos hindi na marinig dahil sa panginginig. Mahal na mahal kita, Clara. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang kailangan ko. Gagawin ko ang lahat, magiging katulong mo ako, basta huwag mo lang akong itaboy ng ganito. Lumalayo si Clara ng isang hakbang upang iwasan ang kanyang pagkakahawak. Tiningnan niya ang lalaking ito. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo at ang tanging naramdaman niya ay isang matinding pagkasuklam. Ang pag-ibig mo ay tulad ng laso, Anton, sabi ni Clara. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mura, mapagkunwari at nakamamatay. Huwag mong sabihing mahal mo ako dahil ang taong nagmamahal ay hindi kayang sikmuraing makita ang kanyang asawa na nagdurusa sa ilalim ng ulan habang siya ay nagsasaya sa piling ng iba. Humarap si Clara sa malawak na kalsada, hindi tinitingnan ng nakaluhod na lalaki. Ang anak na dala ko ay magdadala ng pangalang Montemayor. Siya ay lalaki sa isang mundong puno ng katotohanan at dangal. At kailanman, Anton, hindi mo siya magiging anak. Sa papel, sa batas, at sa puso ng batang ito, ikaw ay isang estrangherong matagal nang pumanaw. Senyorita, ano po ang gagawin natin sa kanya? Tanong ng isa sa mga bodyguard na lumapit. Tiningnan ni Clara ang kanyang bag at kumuha ng ilang barya. Walang pasubali niya itong inihagis sa tapat ni Anton. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bumabagsak na metal sa semento bago ito tuluyang huminto sa harap ng mukha ng lalaki. Ibigay niyo sa kanya ang barya na naiwan sa kotse. Baka sakaling makabili siya ng konsensya o kahit man lang isang boteng tubig para mahugasan ang kanyang mga kasinungalingan. Utos ni Clara. Tumalikod na si Clara at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Ang golden moment ng huling pagkikita nilang ito ay nang ang mga luha ni Anton ay pumatak sa tuyot na aspalto. Sinusubukang linisin ang isang bahagi ng dumi, ngunit hinding-hindi nito malilinis ang mantsa ng kanyang mga nagawa. Naiwang nakahandusay si Anton sa labas, habang ang dambuhalang pintuang bakal ay dahan-dahang nagsasara ng may mabigat na tunog. Ang huling nakita ni Anton ay ang likod ni Clara na unti-unting naglalaho sa gitna ng mga bulaklak bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin dahil sa tindi ng pagsisisi at gutom. Ang ginto ng mga Montemayor ay mananatili sa loob at ang basura ay mananatili sa labas kung saan ito nararapat. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng malinis na tubig na unti-unting humugas sa lahat ng dumi at pait ng nakaraan. Sa malawak at luntiang hardin ng mga Montemayor, ang sikat ng umaga ay banayad na humahalik sa mga talulot ng mga puting rosas. Wala na ang bakas ng ulan at unos. Ang hangin ay amoy sariwang damo at kalayaan. Nakaupo si Clara sa isang di mababang upuan sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa mamahaling lino. Sa kanyang kandungan ay nakasandal ang isang batang lalaki na may mga matang tila bituin, ang kanyang anak, ang kanyang katuwang, at ang buhay na patunay ng kanyang katatagan. Pinagmamasdan ni Clara ang bata, habang ito ay maingat na naglalaro sa damuhan. Sa loob ng 3 taong iyon, tinanong ni Clara ang kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang tiwala. Ang sagot ay dumating ng may katahimikan. Napatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat ang mga ito sa kapatawaran,
kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa ng espasyo ang puot sa loob ng kanyang puso. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa tanikala ng galit upang ganap na malasap ang tamis ng kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ni Anton, kundi para sa kaligtasan ng kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang buhay ay hindi lamang naging tungkol sa pamumuno sa ospital. Itinatag ni Clara ang Montemayor Sanctuary, isang pundasyon na nagbibigay ng proteksyon at bagong simula para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at pagtataksil sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ang bawat babaeng natutulungan niya ay tila isang bahagi ng kanyang sarili na muling nabubuhay at nagtatagumpay. Siya ay naging isang reyna na hindi lamang may korona ng yaman, kundi may puso ng pagsisilbi. Paminsan-minsan, nakakarating sa kanyang pandinig ang mga balita tungkol sa isang lalaking dating doktor na ngayon ay nagtatrabaho bilang kargador sa pantalan, na ang katawan ay unti-unti nang kinakain ng sakit at bisyo dahil sa kawalan ng pag-asa. Naririnig din niya ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Vanessa na nabulok sa bilangguan dahil sa mga kaso ng estafa at panloloko. Sa bawat balitang ito, isang tipid ng ngiti lamang ang ibinibigay ni Clara. Wala na siyang pakialam sa kanilang pagbagsak dahil para sa kanya, ang pinakamabigat na parusa ay ang mabuhay sila sa mundong alam nilang wala na silang puwang sa kanyang buhay. Ang huling kwenkakbang ng kwentong ito ay nang kumuha ang kanyang anak ng isang maliit na puting bulaklak at maingat itong inilagay sa palad ni Clara. "Ma, para sa iyo po," bulong ng bata sa isang tinig na puno ng inosenteng pag-ibig. Niyakap ni Clara ang bata nang mahigpit. Damang-dama ang pintig ng puso nito na tila isang musikang nagpapahayag na tapos na ang lahat ng luha. Natutunan ni Clara na ang sakripisyo ay may hangganan at ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin, kundi sa kung paano niya nagagawang itayo ang sarili niyang palasyo mula sa mga bato na ipinukol sa kanya ng iba. Sa huli, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi na kailanman mananakaw ng sinuman. Ang araw ay patuloy na nagniningning sa itaas, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong bukas na puno ng pag-asa at wagas na pagmamahal. Bango.